Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli pong nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito at panalangin namin sa Panginoong Diyos na makatulong po ang ganitong mga pakikinig ninyo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At sa unang bahagi po ng ating programa, ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay dating kabilang dyan sa Aglipayan Church, pero ngayon ay masiglang may tungkulin na sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay nagmula dyan sa lokal ng Napindan sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Army Quintos. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si Army Moso Quintos ng lokal po ng Napindan. Ako po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa loob ng 23 taon. At ako po ay masiglang may tungkulin sa kagawaran ng panalalapi bilang ingat yaman sa P13 po. Ako po ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines sa Bachelor in Accountancy. Ako po ay natapos po rin, mayroon po akong Master of Business Administration, so MBA po. Ako po ngayon ay kasalukuyang Chief Finance Officer sa isang private company. Ang pangalan po ng aking asawa ay si Aldrin Flores Quintos. Ang kanya pong tungkulin ay panglimang Pangulong Diakono. Dalawa po ang aming anak at ang aking pong panganay ay si Adrian Michael Quintos. Siya po ay 25 years old. At ang aming bunsong anak ay si Ainina Eve Quintos, 16 years old po. Pareho pong may tungkulin. Ang aking pong bunso ay nasa kagawaran ng mga mang-aawit. Ang aking panganay po ay may tungkulin sa distrito sa Kapisanan po. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang Aglipayano sa Independent Philippine Church po. Nagsisimba po ako dito po sa Napindan po. Lehitimong taga Napindan po ako at ang aking angkan at ang aking buong pamilya ay isa pong mga Aglipayano sapagkat mayroon po kaming tiyuhin na pari po ng Aglipay. Dati po ako ring may tungkulin sa Aglipay Church. Masigla po rin ako noon dahil nga po ang aking angkan ay talagang lehitimong mga Aglipayano. Ako po ay bali po ako ang treasurer ng youth, Napindan Youth Club po noon. Sa pagpapalaki po ng aming mga magulang, talaga pong pinalaki po niya kami na may takot sa Panginoon Diyos. Lalo na po ang aking ina, ang aking pong nanay, na talaga po siyang relihiyosa po siya. Pero po bago po niya napakasalan ng aking tatay po, siya po ay isang Catholic po. So nag-convert po rin siya sa Aglipay po noon. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng aking kaibigan na talagang pong naghahangad na makilala ko po ang tunay na Iglesia ni Cristo at magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, laking pasasalamat ko po at nakilala ko po ang taong ito upang tumulong po sa akin para po ako ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang una ko pong natatandaang dinaluhan sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ay ang pagsamba po. Na nakita ko po na talaga pong kakaiba sa aking pong dinadaluhan ng aming anak na dinadaluhan na yung pag-worship po sa Panginoon Diyos. Dahil ako nga po ay isang Aglipay na makikita niyo po ang talagang malaking difference ng palatuntunan ng pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Malaki po talaga ang pagkakaiba
ng mga aral sa Iglesia ni Cristo kumpara po doon sa aking kinagis ng aglipay na relihiyon. Ang aglipay po ay hindi rin po nagkakaiba sa pananampalataya o sa mga doktrina ng Catholic po. So, si Kristo po ay tinuturing po nilang Diyos. Sila po rin, ay yung pong mga relihiyon na aking nabanggit, ay naniniwala po sa tatlong persona na ito po ay contrary po doon sa ating pinaniniwalaan bilang mga Iglesia ni Cristo. So, marami po na mga doktrina natin sa Iglesia ni Cristo na talaga pong, kung tutuusin po, ay labag po yung kanilang doktrina, labag po doon sa ating mga pinaniniwalaan na naaayon naman po sa mga aral na nasusulat po sa Biblia po. Ako po ay isang taong metikuloso na talaga pong pinag-iisipan ang mga bagay na dapat kong paniwalaan. Hindi lang po actually ang aking pag-iisip, ang aking karunungan, ang aking nagamit sa pagtuklas ng tunay na katotohanan, kundi po rin siyempre, kailangan po rin ng puso. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng Antipolo, Rizal. So, noong pong year 2000. Actually, doon pa lang sa bautismo, mararamdaman mo na ang talagang Espiritu Santo na nanggagaling sa Panginoon Diyos na talagang may pangakong kaligtasan. Ako po ay lubusang nagpapasalamat. Yun po ang laman ng aking panalangin dahil ako po ay natawag sa Iglesia ni Cristo. Gumawa siya po ng mga instrumento para po ako ay tunay na maging Iglesia ni Cristo at nawa po wala pong bagay na anuman na makakahadlang upang ako ay maging masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung noon po ako'y masiglang tumutupad na aking tungkulin doon sa aking dating relihiyon, aglipay, mas lalo ko pong pinagbuti at pinaghusayan at pinagtalagahan ng buong puso't isipan ng aking pong kaluluwa ang aking tungkulin dito po sa Iglesia ni Cristo. Dahil po ito ay isa kong na pong panata, akin na pong tungkulin, ang akin na pong advocacy at ang akin pong ang akin na po talagang tungkulin na hanggang kamatayan po ay aking dadalhin dahil ito po ay sinumpaan ko pong tungkulin sa ating Ama at ganun po sa Panginoong Hesukristo. Napakasarap po ang pagtupad ng tungkulin, hindi lang po dahil ito po ay iyong responsibilidad, kundi po doon po lagi ko pong naiisip at nararamdaman na sa pagtupad ko ng tungkulin ay doon ko po talaga matatamo ang tunay na kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Ako po ay nangangako sa Panginoon Diyos na habang ako po ay nabubuhay, ay lagi ko pong pagtatalagahan ang aking banal na tungkulin, hindi lang po sa pagtupad sa finance po, kundi po lagi po na consistently po at maayos po at tuloy-tuloy po na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Pangako ko po na ako po ay magiging masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagtataglay ng aking banal na tungkulin hanggang sa aking pong kamatayan. Ako po si kapatid na Army Moso Quintos. I'm proud to be an Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Army Quintos mula po dyan sa lokal ng Napindan sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito, magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Muli pong nagbabalik ang palatuntunang ito, ang In Search of Truth. Pinabati po namin sa pagkakataong ito ang lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito.
Partikular po na binabati namin sa pagkakataong ito ang sambahayan ni kapatid na Army Quintos. Siya po ay nagmula diyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Napindan, sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Si kapatid na Army po, gaya ng kanyang sinabi kanina, ay dati siyang masiglang kaanib sa Aglipayan Church. Siya ay humawak din ng mga pananagutan o tungkulin sa dati niyang reliyon. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang magsimula na po siyang makinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Nangyari po yun nung pagbigyan niya yung paanyaya ng aming kapatid sa Iglesia ni Cristo na nag-anyaya sa kanya. At nang siya ay magsimula ng makinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ay naikumpara niya ang kanyang mga napapakinggang aral sa kanyang dating paniniwala. Napatunayan niya na dito sa Iglesia ni Cristo, ang lahat ng aral na sinusunod dito ay talagang mga katotohanan na aral ng Diyos, sapagkat ang pinakasaligan o batayan ay walang iba kundi ang Biblia. Ang isa sa nakatawag sa kanya ng pansin ay ang aral ukol sa sino ba ang nag-iisang tunay na Diyos. Nalaman niya at naunawaan niya na ang tunay na Diyos ay ang Ama. Siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Wala siyang tatlong persona. Yung aral ukol sa Trinidad, di umano, ang isang Diyos daw ay may tatlong persona pa, ay wala po sa Biblia. Ito po ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Batay na rin po sa mga tagapagturo ng Iglesia Katolika. Nakasalig daw po ba sa aral ng Biblia ang doktrina ukol dyan sa kanilang tinatawag na Trinidad? Meron po kaming dala-dala ditong isang aklat na pinamagatang Dictionary of the Bible na isinulat po ni John L. Mackenzie dito po sa page 899. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin ito. Trinidad. Ang Trinidad ng Diyos ay ipinaliwanag ng Iglesia Katolika na ang paniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona na umiral sa isang likas na kalagayan. Ang paniniwalang ito, gaya ng pagkapaliwanag dito, ay nabuo lamang noong ika-4 at ika-5 siglo, taon ng Panginoon. At dahil dito, ay hindi isang malinaw at formal na paniniwalang mula sa Biblia. Ay na rin po sa mga awtoridad ng Iglesia Katolika, yun anyang aral ukol sa Trinidad na buo lamang noong ika-4 at ika-5 siglo, taon ng Panginoon. Kaya pagka binasa po natin yung isang aklat na pinamagatang Discourses in the Apostles' Creed, doon po sa page 206, ay noong taong 325 sa konsilyo ng Nisea, doon ay nabuo ang aral na si Kristo di umano ay tunay na Diyos. At noon namang taong 381 AD, sa konsilyo naman po ng Constantinople, nabuo yung kanilang doktrina o aral na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya napansin sana natin na hiyang aral o paniniwala na di umano ang tunay na Diyos daw ay may tatlong persona, batay na rin dito sa aklat na ating binasa, ay isang aral na hindi anya malinaw at hindi formal na paniniwala na mula sa Biblia. Hindi po kami may sabi nito, mga kaibigan. Ito po ay patotoo na rin mismo ng mga awtoridad ng Iglesia Katolika. Hindi nga po katakataka yun sapagkat ika-4 na siglo na nung nabuo ang aral o paniniwalang ito. Matagal na pong tapos ang Biblia, matagal na rin pong panahon na ang ating Panginoong Sukristo'y nakaakyat na sa langit at namatay na po ang mga apostol. Kaya, kung tinitindigan man po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama at wala po siyang tatlong persona, ang pinakabatayan po namin ito, mga kaibigan, ay ang Biblia. Ano po ang katunayan? Ano nga po ba ang isa sa mga aral ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin dito sa Malakias sa 2, ang talata po ay 10, ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin?
Ang binasa namin sa inyo ay pahayag ni Propeta Malakias. Dito ay itinuro niya na ang banggit niya ay, hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Mga kaibigan, kapag ka po sinabing iisa, nangangahulugan po ba ito na meron pang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos na ipinakikilala nga po ng banal na kasulatan? Hayaan natin Biblia pa rin po magpaliwanag dito po sa 2 Samuel sa 7 ang talatay 22. Kaya't ikaw ay dakila o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo o may iba pang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat ng aming naririnig ng aming mga pakinig. Ano po ang patotoo ng lingkod ng Diyos na si David? Ikaw anya ay dakila o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo o may ibang Diyos pa bukod sa iyo. Napansin niyo po ba ito mga kaibigan? Ang tunay na Diyos, bukod sa iisa, wala anyang kagaya. Hindi po katulad ng Diyos na ipinakikilala ng mga nagtataguyod ng doktrina o paniniwalang di umano ang tunay na Diyos daw ay may 3 persona. Ngayon, ano rin po ba ang aral na itinuro ng mga apostol nang sila'y magturo at mangaral na sa mga tao? Naiba po ba sa naunang itinuro ng mga unang lingkod ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin dito po sa unang Korinto, sa 8 ang talata po ay 6, pakinggan natin ito. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay at tayo'y Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Batay po sa mga katotohanang itinuro ni Apostol Pablo, ang banggit niya, sa ganang atin anya ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. Tinindigan po ng mga apostol na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Hindi po nila itinuro na ang tunay na Diyos, bukod sa Ama, meron pang ibang Diyos o may kapersona pa siya sa pagiging Diyos. Kaya, tandaan natin ito mga kaibigan. Ang paniniwala po na tinitindigan ng Iglesia ni Cristo, na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Ito po ay paniniwala ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Ito po ang aral na tinindigan ng mga apostol. Baka po, nang magturo naman ang ating Panginoong Sukristo, itinuro niya ang kanyang sarili na Diyos at kapersona ng nag-iisang tunay na Diyos. Hayaan natin ang ating Panginoong Sukristo ang sumagot sa katanungan natin yan. Pakinggan natin dito po sa Juan 17:1 at 3 ay ganito ang ating mababasa. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Ang binasa po namin sa inyo mga kaibigan ay bahagi po ng panalangin ng ating Panginoong Sukristo sa Ama nung siya'y nandito pa sa lupa. Ang dapat po nating mapansin, unang-una, may Diyos na dinadalanginan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na kanyang dinadalanginan noon, nasa langit, kaya siya tumingala pa sa langit. At siya na nananalangin noon, nandito sa lupa. Doon pa lang makikita na po natin ang pagkakaiba ng tunay na Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung ipakilala na ng ating Panginoong Jesucristo kung sino ang tunay na Diyos, ano ang kanyang sinabi? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Ama, ito anyang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Binigyan din po dito ng ating Panginoong Jesucristo. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Hindi po ang ating Panginoong Jesucristo ang tunay na Diyos. Hindi rin po siya kapersona ng nag-iisang tunay na Diyos. Kaya nga nung ipakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili, at si Jesucristo anyang sinugo mo. Ang ating Panginoong Jesucristo po isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos. Alam natin, magkaiba po yung nagsugo kaysa doon sa kanyang isinugo.
gaano po kahalaga na maging tama ang ating paniniwala kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating kilalanin at paglingkuran. Ayon na rin sa ating Panginoong Sukristo, ito anya ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila Ama, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Tandaan natin, ang tamang pagkilala po sa ating Panginoong Diyos, itong maghahatid sa tao sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. At tandaan din natin, paano natin magagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos kung hindi naman po tunay na Diyos ang ating sinasamba at pinaglilingkuran. Ang tunay na Diyos po na ipinakikilala ng Biblia walang iba kundi ang Ama. Ito rin po ang katotohanan, mga kaibigan, na tinindigan, itinuro ni kapatid na Felix Y. Manalo ang kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya namin natiyak na kami ay nasa tamang pagkilala kung sino ang tunay na Diyos at kung ilan lamang ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao. Walang iba kundi ang Ama. Ang katotohanan pong ito, ang naunawaan at lubos na sinampalatayanan ni kapatid na Army Quintos at ng napakarami pang mga taong nakinig at nagsuri sa Iglesia ni Cristo. Kaya nagawa nilang talikuran, itakwil yung mga nauna nilang paniniwala, yung mga dati nilang reliyon. At sila ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Panalangin po namin sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, na ang mga katotohanan ito na inyong napapakinggan, maging daan na para kayo man ay makapagsuri na rin sa halaga po ng Iglesia ni Cristo at kung loloobin ng Panginoong Diyos, magkasama-sama na po tayo sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo at sama-sama nating isagawa ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos na maghahatid sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po si kapatid na Army Quintos ay merong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo na sana po kayo po rin ay magkaroon ng pagkakataon na tumuklas kung ano po ang katotohanan sa aming tinasampalatayanan bilang mga Iglesia ni Cristo. Kami po ay meron po ring mga pamamahayag, mga misyon, maginagawang pagdodoktrina, na sana po ay makasama po namin kayo sa aming mga paanyaya at ganun po sa paanyaya po rin ng aming mga kapatid. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa namin itong paglalahad ng mga salita ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at bago po tayong magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat kami ng napakarami sa iyo. Muli pong ginamit ang palatuntunang ito para maituro at maihayag ang iyong mga katotohanan. Maipakilala ka po namin sa mga tao na ikaw lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran ng tao. Maawa ka nawa po ang mga katotohanan ito na napakinggan ng aming mga tagapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito'y magbukas na ng kanilang isipan para sila man ay makapagpasya na rin, umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Panginoong Sukristo, lumalapit po kami sa iyo, nagmamakaawang patuloy po kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain ng kabuuan ng iyong Iglesia. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, higit po sa amin patuloy na pagpalain at basbasan ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.